Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, tunay nga po, tayo'y mapapalad sapagkat muli tayo tumugon sa panawagan ng ating Diyos na buhay. Na sa dakong ito, sa dakong banal, tayo magtipon-tipon at muling pagsalusaluhan ng salitang magmumula sa ating mahal na Ama sa pamamagitan ng kanyang kinulugdan ng banal na Espiritu, ang ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Maraming salamat po. At katulad nga po ng sinabi ko, tunay nga pong tayo mapalad dahil oras ng tulog, pero tayo nandito pa rin upang tumugon sa kanyang panawagan. At dahil nga po bukas ay araw ng mga tatay, nais ko pong mauna ng bumati sa lahat ng mga tatay na nandito ngayon. Maligayang araw po ninyo, mga tatay. Alam ko maraming tatay na nandito, yung atin pong mga caps, nandito sila. Tunay nga pong sila'y mapala dahil napakahirap pong akayin ng mga lalaki sa kabanalan, subalit dahil sila ay naniniwalang ang Diyos ay buhay sa dakong ito, kasama po natin sila at sila nga po ang tinatawag na caps. Muli, maligayang araw po ng mga tatay para bukas, advance po. At dahil nga po araw ng mga tatay bukas, meron po akong kopya dito, meron po tayong mga sharer para sa gabing ito. 4 po yung caps na tatawagin ko upang magbahagi ng kadakilaan ng Diyos sa kanilang buhay. Nais ko pong tawagan ngayon ang isang caps na medyo malayo ang pinanggalingan. Malayo po kasi doon po siya sa bandang dulo ng ating barangay. Taga dito po sa Barangay Paligi, nais ko pong tawagan ang ating kapatid na caps, Eli Mananghaya. Nasaan po si kapatid na Eli? Ayun na pala si kapatid na Caps. Palakpakan nga po natin muli ang buhay na Diyos. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta na po ang mga alagad ng Diyos? Napakadalang po naming matayo rito. Siguro po mga mahigit ng 1 taon bago ako natayo rito. At mahaba-haba na rin po yung panahon na medyo hindi ako nakapagsasalita sa harap. Nakakakaba pala pag matagal na, no? Hindi ko po inaasahan na masasalubong ko si kapatid na Ana eh. Pero sa tagal po ng hindi ko pagtayo rito, kung gaano katagal yon, ganon din karaming biyaya ng Diyos ang ipinagkaloob sa amin. Lalo na po sa akin na matagal na pong nagtatrabaho dito sa Pilipinas, matagal nang nakahintong mag-abroad, pero sa kabila po ng lahat ng dahil sa pagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi naman po kami kinakapos. At sa mga pagkakataon na kailangan natin ang Panginoon, nandyan siya, gumagabay at tumutulong, sumasaklolo sa lahat ng oras sa mga nagtitiwala sa Kanya. At ang isang maisishare ko sa inyo ay yung nangyari sa aking aksidente last month siguro yun. Mahigit na rin 1 buwan na naaksidente yung paa ko. Nung araw po, nung ako ay hindi naglalagi dito sa Divine Mercy, huwag mo kong hahabulin pag ako'y nagmamaneho. Siguradong hahabulin kita. At huwag mo kung sasagiin, siguradong pahihintuin kita. Pero nung ako po ay naglagay dito, medyo naging mahinahon po akong magmaneho. At sa katunayan po isa ako sa mga nagiging driver kapag ka umaalis po ang Divine Mercy. At ang isang maipagmamalaki ko ay isa ako sa mahinahong magmaneho sa ngayon. Noong araw po, kapag ako ay nasagi, talagang ang dugo ko agad ay umaakyat. Pero last month po, na-aksidente ako. May naka-aksidente po sa akin nung ako ay mag-overtake. Nag-overtake din siya, nasagi yung paa ko. At hindi ko inaasahan na yung paa ko ay masusugatan ng pagkahaba-haba. Yung paa ko po ay nabiyak hanggang dito. At halos 2 daliri hindi ko maigalaw. At ang sabi ng mahal na Apo ay inabot daw yung ugat. At sa maniwala kayo sa hindi, talagang hindi ko
man kinilala kung sino yung naka-aksidente sa akin. Ganun na ako kahinahon ngayon. Pero nung araw, wag mo akong sasalingin kapag ako'y nagmamaneho. Wag kang o-overtake sa akin ng alanganin, hahabulin kita sa ayaw mo at sa gusto. Hihinto ka. Nung araw po, kapag ako'y nagmanehong ganun, kahit sakay ko yung misis ko, kahit kinukurot na ako niyan sa likod, talagang hahabulin ko. At ganun po kainit ang ulo ko noon. At maging sa pamilya, ganun na rin po ako ngayon. Hindi na ako yung dati, ako yung inaawat eh. Pero ngayon, ako yung nang-aawat sa amin. Ako yung pilit nagpapakalma kapag may mainit ang ulo sa amin. At isa yon sa pagpapala ng Diyos na natanggap ko dito sa kapatiran, sa Divine Mercy. At hindi ko rin po inaasahan na yung paa ko na yon ay matagal siyang hindi gagaling. Pero ang unang nasa isip ko nung mawakwak yung aking paa, hindi sa ospital sapagkat tabi-tabi lang ng ospital yung aming pagkaka-aksidente. Talagang tulong-tuloy yung dugo niya dahil kainitan, alas 12 pasado. At galing kami sa trabaho, pagod na pagod. Ang dugo ay talagang, kumbaga, galit na galit. Pero hindi ko po inisip na magpagamot. Hindi ko inisip na magpadoktor o magpatahi. Basta, hinugasan ko lang siya at yung iginagamot ditong Aksibal ang ginamit ko. Hindi ko siya talaga ipinatahi. Wala sa isip kong ipatahi siya. Basta ang nasa isip ko, makauwi at makarating sa Divine Mercy at ipaalam sa misis ko na ako'y na-aksidente. Alam kong nung makita nila yung paa ko, talagang kinabahan sila. Talagang kitang-kita yung laman sa loob. Halos sagad dun sa buto. Pero nung mahugasan nila, talagang tinakpan ko siya, binalutan ko siya. At ako'y nagtiwala sa Panginoon. Hindi sa gamot ng doktor. Kaya sa awa po ng ating Panginoon ay gumaling siya at nagpahinga lang ako ng 3 days, tuloy ang trabaho, kahit na pagdating sa bahay ay magang-maga siya kasi pagka siya ay nakababa, namamaga, pag nakinatulog sa gabi, umiimpis siya at nawawala yung maga at humihinto yung dugo. Pero ang isang bagay na hindi ko pwedeng ihinto ay yung pagtatrabaho. Dahil yung mga kontrata ko ay hindi ko pwedeng ihinto ng matagal sapagkat magkakapatong. Magkakasapin po. Kaya kailangan naming tapusin. So, yung mga pagpapala po ng Diyos na yon ay talagang kakaiba sapagkat hindi po ako naghahanap ng trabaho. Ang trabaho ang lumalapit at pilit po akong tumatanggi na sa susunod lang po linggo, sa susunod na linggo, hanggang sa ma-schedule lang po. Ganun po ang biyaya ng Diyos. Dati, nung hindi ako nagtitiwala sa Diyos, pilit kong hinahanap yung katwiran. Pilit kong hinahanap yung trabaho. Hanggang sa 21 years akong nasa abroad, pilit akong nagsasaliksik kung paano ako kikita. Pero ngayon, pilit kong sinasaliksik kung paano ako hihinto, kung paano ako magpapahinga. Ganun po kapag ikaw ay nasa Divine Mercy, kapag ikaw ay nasa Panginoon. Magiging mahinahon ka at lahat ng magiging problema mo sa trabaho, kahit hindi mo siya pakaisipin, pagdating mo rin sa trabaho, ibibigay niya yung solusyon doon sa problemang dapat mong gawin. Yun po ang napatunayan ko rito sa pagtitiwala sa Diyos. Maging anumang trabaho, hindi ko naman po ipinataas yung sarili ko, pero ang lahat po halos ng trabaho rito sa ibabaw ng lupa, siguro lagpas sa daliri ko yung hinahawakan kong trabaho. So sa mga pagkakataon pong ganun, iisipin mo yung electrical, yung mechanical, yung masonry, yung steelman, hanggang sa roofing, mula foundation hanggang roof, mula sa maliit na problema ng sasakyan hanggang sa pinakamalaki. Pero kapag may tiwala ka sa Diyos, huwag ka nang magtanong, huwag ka nang mag-isip. On the spot, ibibigay sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Ganun po ang ating Panginoon. At iyon ang pinaka natutunan ko rito sa kapatiran ng Divine Mercy. Una,
Yung magtiwala ka at maging tapat sa Diyos at maging mahinahon sa iyong sarili at higit sa lahat, yung faith. Huwag mong aalisin sa Diyos. Sapagkat katulad nga nung sugat ko sa paa, nangyari din po yan sa abroad. Hindi siya gumagaling. Itong daliri ko na to, makita nyo, pahaba. Putol po ang kuko niyan, halos durog ang buto. Pero pinapatakan lang ni Apo yan ng yung bawang, pinipit na bawang. Hindi siya mapatigil ng gamot ng doktor sa abroad. Abroad na yon. Abroad na yon, Saudi Arabia. Pag sa Saudi Arabia, ang pinakamataas na grado ng gamot ibibigay sa'yo. Pero hindi siya mapatigil. Pilit siyang dumudugo sa umaga. Pero nung ikonsulta ko sa Apo, sa pamamagitan ng misis ko, sinabi niya kay Apo Conching, ang sinabi ni Apo Conching, patakan mo lang ng 3 pinitpit na bawang sa loob ng 3 araw, hihinto at gagaling. Gumaling po siya, huminto. Hindi na kailangan pang tanggalin yung kuko, hindi na kailangan pa siyang operahin. Yun po ang natutunan ko rito. Kaya oras na masugatan ako ng malaki, wala sa loob ko ang doktor. Umuwi ako sa amin, nagtiwala ako sa Diyos, hindi ako nagpatak man ng dugo, hindi man ako nagpa-injection, hindi ako uminom ng anuman na gamot na ibinibigay ko. Hindi nang sabihin ng Apo Conching na, sige, punta ka sa dagat, magbabad ka ron, pag uwi mo, magaling. Yun po ang nangyari. Kaya ngayon magaling. So, yun po ang isa sa pinakabiyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya sana po sa inyo, unang-una, lalo na sa mga father, Happy Father's Day sa mga Kaps. Maraming salamat sa mga natitirang nagtitiwalang mga Kaps. Nakapanghihinayang man sapagkat mayroong ibang hindi nakatatagal. Sapagkat tulad nga po nung sinabi nung ating MC, mahirap sa lalaki ang hikayatin sa pananampalataya at saka sa kabanalan. Pero kapag ka ang lalaki ang nahikayat sa kabanalan, mas higit pa sa mga babae. Sa aminin siya hindi. Sapagkat nung unang panahon pa man, mga lalaki na ang nangunguna sa kabanalan. Pangalawa lang yung mga babae. Second stage lang sila. Pero dito sa kapatiran ng Divine Mercy, halos equal ang lalaki at ang babae. May makikita kayo nagdarasal, nagro-rosaryo, nagsasayaw. Pero sa iba, hindi natin makikita yon na magsayaw. Ako nga lang ang madalang nyo nang makitang magsayaw. Sana next time makita nyo rin ako. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po kapatid. Happy Father's Day sa iyo. Patunay lang po na ang ating dakilang manggagamot ay ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sugat na malalim, sugat na malaki. Hindi na kailangan ng tahi, hindi na kailangan ng gamot na kung ano paman, aksibal, pamamagitan ng mahal na Apo Conching, pananampalatayang tunay at wagas, kakamtin ang kagalingan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Amen. At nang susunod ka na pong tatawagin ay Kaps pa rin. Isang Kaps na taga rito rin po sa Barangay Paligi. Nais ko pong tawagan si Kuya Kaps Mencio Guevara. Asan na si Kuya Kaps? Ayun, si Kuya Kaps. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat para sa gabing ito. Kala ko po kanina, sabi ko kay kapatid na Eli, pag nag-share siya, susunod ako, mawawala na hiya ko. At hindi na ako kakabahan. Ito, lalong kinabahan. At sabi ko nga po pala kanina, naku, tamang-tama. Baka walang bumati sa akin, babatiin ko na ang sarili ko ng Happy Father's Day. Buti na lang, ang pinsan ko pala MC. Kagaya po ng dati, hahandugan ko lang po kayo ng isang awit. Okay po ba sa inyo? Aba, pumalakpak muna po kayo. Pagpasensya nyo na po. Maraming salamat po pala kay Kuya Alan dahil sa kanyang paghabol-habol sa inaawit ko, nagiging
Parang pwede na. Pag-ibig na nga po sa atin binibigay, pagkat tayong lahat kanyang minamahal. Malayo ka man, siya ay gumagabay. Ganyan po siya kung magmahal. Nagbabatay ito, nagsasakripisyo, araw-gabi nitong inaakay tayo. Kaya idilat na ang mga mata nyo, pag-ibig niya'y totoo. Ang ating buhay ay biyaya ng may kapal, ating ialay, kaya pong kinalugdan. Pag-ibig na nga po, tapat at totoo, tanggapin nyo lamang, madarama ito. Kaya't buksan nyo na, sarado nyong puso, magnilay ng totoo. Ang ating buhay ay bigay ng may kapal, ating ialay, kaya pong kinalugdan. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Sana'y nagustuhan kahit sintonado. Ang tanging hangad ko sa inyo'y patotoo. Buhay ang Diyos sa Espiritu. Ang ating buhay Maraming salamat po, Kuya Caps. Talaga pong pag inakay ka ng Panginoon, lalaki ka ba? Magiging singer ka. Hindi ka lang po singer, composer ka pa. Amen po ba? Parang nakain po ngayon yung mga kabiyak ng mga kasamahan kong choir. Yung una pong nagbahagi, kabiyak ni kapatid na Pilar, choir. Yung sumunod, kabiyak naman po ni kapatid na Ate Dory, choir. At ang pangatlo, kabiyak pa rin po ng choir. Kailangan kasi tatlo lagi eh. Ano po? Ang tatawagin ko po, hindi niya alam na tatawagin siya, pero sabi nung kabiyak niya, kailangan niyang tumayo kasi marami siyang ipapahayag na kadakilaan ng Diyos sa kanilang buhay. Nagtamo po siya ng aksidente, a few days pa lang po. So siya na pong bahalang magbahagi kung ano po yung nais niyang ibahagi. Nais ko pong tawagin ang isa pa nating Caps, si Kuya Caps Obet Gonzales. Medyo mahihiyain po. Sa lahat ng Caps po yata, ito yung pinakamahihiyain. Isa sa pinakamahihiyain. Asa na? Asa na si... Medyo... nagpunta po dun sa labas, tinatawag na po. Nahihiya lang yun siguro. Sigurado nahihiya. Habang hinahanap po siya, dahil siya po ay medyo nandun po sa gawi-gawi roon, nais ko po munang tawagin ng isa pang Caps. Isang tatay pa rin po upang maghandog naman ng isang awitin sa atin. Tinatawagan ko po si Tata Magno Guevara. Ito na po, si Tata Magno, always ready po yan. Basta sa Panginoon, wala pong hindi yan. Mag-aalay at mag-aalay ng isang awit. Palakpakan niya po natin muli ang buhay na Diyos. Salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat sa gabi nito. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat tinawagan na naman ako dito sa harap ninyo upang mag-alay ng awit mula sa aking puso at damdamin. Inyaalay ko po ito sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating minamahal na Apo Consim para po sa ating lahat. Ang awit ko'y alay ko sa inyo, nagaganak itong aking puso sa banal na espiritu. Handog natin ipagsuyo, tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, tumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayoko nang mawalay pa. O kilig ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. Tayong lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, dumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa. O kilig ko, sana'y di magbago, pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Ang iaalay ko po sa inyong lahat ay pinamagatang Jesus kong mahal. Jesus, magmula nang kita'y
ay makilala. Di na napawi sa aking alaala. At kung tayo'y magkalayo, Jesus kong mahal, luhay din na natuyo sa aking mga mata. At kung sa iyong dambana may dumapong ibon, Jesus, kausapin mo at ako ay aon. Nagbabalik sa'yo't umihingi ng lingap. Sugatan ng puso, dibdib ko ay wasak. O Jesus kong mahal, patawarin mo ako ay susuyuin kita't mamahalin. Magpahanggang libing. O Jesus ko, mahal kita habang ako'y may hininga. Ang puso ko't kaluluwa ang may-ari. Ikaw divine mercy. Salamat po. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Tata Magno. Yung pong isang Kuya Caps, talaga po yatang may hindi lang mahiyain, napaka-mahiyain. Como po, 3 na po silang Tatay Caps, nais ko naman pong tawagan muna ngayon na isa namang Mami at Daddy. Mami at Daddy daw po. Alam naman po natin, bukas na po sa atin kung ano nga po ba ang napakahalagang role ng ating, isang susunod kong tatawagin, ang amin pong Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Happy Father's Day. Dakilang Ama, Kristo, Banal na Espiritu, at sa inyong lahat ng mga tatay ng kapatiran. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po kanina, may tinunguhan po ako at napaka-traffic. Sabi ko, Ama, nawa po ka ako sa traffic na ito ay makalagpas ako at na ako'y makahabol sapagkat ako'y magbabahagi upang ipahayag ang kabutihan mo at kadakilaan mo. Sapagkat 3 araw na po ako nagmimithi, hindi binigyan ng pagkakataon, subalit salamat sa Ama, sapagkat sa katotohanan po, ang bawat pagbabahagi at sino man nagbabahagi, ang pagsasambit ng katotohanan ay gamot sa katawan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon lang po akong nais ipahayag sa inyo na maaari nyo rin pong suriin sa inyong mga sarili, na nasuri ko po sa aking sarili. At nagpupuri ako sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, sa katawan nating mahal na Apo, na sa bawat araw ng pangangaral po ng Banal na Espiritu, upang ilayon po sa ating lahat na matutunan po natin ang kabutihan na ating dakilang Ama at ng Kristo, unti-unti po ay nakatutupad ang bawat isa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nung nakaraang araw po ay nagkaroon po ako ng isang pagsubok bilang tao sa katauhan po ng aking alaga. Yung alaga ko po na makulit, si Angela po. So, balit bago po naganap yun, isang gabi, naroon po yung bata na yun na sabi ko nga po sa inyo, ito'y sinisiwalat ko hindi upang magmagaling, kundi upang maari din po maganap sa buhay nyo, sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, na ang pinaghaharian po ng Espiritu, lalo't higit pag tumutungo sa dambanang ito'y maaari nyo pong paniwalaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, katotohanan po, babae at lalaki, bata, matanda,
bahagi na ng Espiritu. Yung alaga ko pong bata na yon, isang gabi, ay matutulog na po kami. Salamat sa Ama sapagkat yung bawat pahayag ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay nasisilayan ko na po sa mga bata. At lalo po yung mga batang tumutungo sa dakong ito na nababahaginan po, nabibless po ng mahal na Apo at nasisilayan ng mahal na Apo kung paano kumukumpas, kung paano nagsasalita dahil alam po nila ang mahal na Apo si Jesus. Kaya yung mga bata na nakakilala sa mahal na Apo, ang tawag po nila Papa Jesus. Buhay po ba ang Diyos? Nung gabi po na yon, akala ko po nagbibiro, sabi po niya, Mami, tulog na tayo. 8:30 po yun ng gabi. Ayan po, tumitik pang butik. Hindi pa ako nagsisinungaling sa inyo. Habang karga-karga po siya, ibinaba ko po siya sa kama, ang sabi po niya sa akin ay ganito, sandali Mami ha, magdadasal ako. O sige, edi lumuhod naman po siya. Pagkaluhod po niya, sabi niya, bless kita, sabi niya sa akin. Di, syempre po, sa oras po na ang kaharap ay Divine Mercy, tapos bata, andun po yung paggalang ko sa Espiritu, na sa pamagitan ng mahal na Apo, kahit hindi ko siya nakikita, yung bahagi po sa aming mga katauhan, napakalaki po ng pagrespeto po namin sa banal na Espiritu. Lumuhod po ako, at sabi po ng bata, pasubali ko Mami, sa bukas magkakapera ka. Buhay po ba ang Diyos? Eh di sabi ko naman sa kanya, ganito, sigurado ka anak, ay ang ginawa ko, lumabas po ako ng kwarto, tinawag ko sila kapatid na Pearl, halik kayo, nakadaloy kayo sa bata, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, wala na po kay Mami Isa lang po talaga. Sa akin lang daw po. Ito po, maghapon, pagkabukas, sabi ko sa kanya, bakit po ako blines kagabi? Sabi ko po ganun sa kanya, basta po Mami, kasi alam ko wala kang pera. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, purihin, dakilan ng ating Panginoon. Nung araw po na yon, maghapon, naghintay po ako. Siyempre po, salita po yun ng Panginoon sa katawan ng bata na yon. Na minsan po, pag sinasambit ng mahal na Apo, at may palatandaan po ang mahal na Apo, kung nakikita niyo po yun, mag-wish rin po kayo. Pero hindi ko sasabihin sa inyo, bahala kayo tumuklas. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ganito po. Nung maghapon po na yon, alam po yun nila kapatid na Jazz Sabi ko, parang wala pa nagaganap sa sinabi nung alaga ko. Subalit purihin, dakilain ng ating Panginoon sapagkat alam ng Diyos na nagmimithi po ako doon sa mensahe ng bata na yon, kahit katawa-tawa sa pandinig ng tao, alam niyo po, hindi natapos yung maghapon na yon na hindi po ako nagkapera. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat doon ko po napagnilayan na ang ating Panginoon na hindi mapagbiro. Mapagbiro po siya doon sa kaukulan para magalak ka. Subalit sa salita po, hindi po siya nagbibiro. Kapag pinasambit po niya, sigurado magkakatotoo. Buhay po ba ang Diyos? At pagkatapos po noon, di ganito po, sinubukan ko pa rin po yung alaga ko. Siyempre po, 3 years old pa lang po siya. Bakit ko po ito binabahagi sa inyo? Sapagkat ayoko pong magkasala kayo, kundi galak sa puso ko na maaaring maganap din po sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, na dinadala nyo sa dakong ito ay bahaginan din po ng ating Panginoon, ng kaukulang salita na magdulot din po sa inyo ng galak. Pagkabukas po, dilinggo po yun. Ang sabi ko po sa kanya, anak, sabi ko sa kanya, pwede ba akong pa-bless? Sabi ko po, ganun, ano po? Alam niyo po, sagot sa akin, Mami, di ba may pera ka na? Ayaw ni Jesus ng dalas-dalas. Kaya wag ka na pa-bless sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ibig sabihin, alam ko po nung oras na yun, naka-espiritu siya. At nung araw na yun na sinabihan niya ako, tao na siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ang hindi ko lang maubos maisip, bakit alam po niya na nagkatotoo yung sinabi niya? Sapagkat pinatotohanan po ng ating Panginoon na ang espiritu kapag nagluwal, totoo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At pagkalipas po yun, kasalukuyan po, nagkaroon ng katotohanan, siguro 3 araw po yun sa kalooban ng ating Panginoon. Eto na po, isang araw, ito na po yung pagsubok ko sa kanya. Sadyang napakakulit po talaga. Pag may ginagawa po ako sa tahanan namin, naroon po yung kaukulan na gusto niya akong nasa tabi lang. Ay, halimbawa po, papasok na ako dito. Siyempre, mamalansya po ako ng damit. Ayaw po niyang gagawa ako ng ganun. Gusto po niya, kapag dumidede siya at nanonood siya, katabi lang po ako. Eto na po, siyempre po, kagabi, talaga pong may pagsubok sa akin, nagawa ko pong sigawan. Sapagkat nararamdaman ko po, yung pangungulit niya, ay taong-tao na po talaga siya. Parang uubusin yung pasyensya ko. Noong oras na yon, sabi po ni kapatid na Pearl, nako si Mother,
Hindi po masasabi daw po niya sa sarili niya, narinig po niya yung pagsigaw ko. Bakit ko po ito sinambit sa inyo? Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsigaw sa isang bata, doon po ako tinuwid ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ano pong pagtutuwid? Dati hindi ko po ito naririnig. Subalit ito po ang katotohanan. Anak, bakit ko pinahintulot na masigawan ko daw po yung bata na yon? Samantalang, sabi nga ng ating Panginoon, nakatala po sa Biblia, na kapag napagbatahan mo ang isang bata, makapaghaharian ka na pinaghaharian ka ng Diyos at makakarating ka sa kanyang kaharian. Dinong oras po na yun, humingi po ako ng tawad dun sa bata. Sabi ko, anak, patawad. Sabi ko, kasi napakakulit mo eh. Sabi ko sa kanya. Siyempre po, pinahintulot ng ama para magkaroon ng pahayag. At nung oras po na yun, nagninilay po ako, napakalinaw po yung tinig. Anak, sulong magnilay ka. Bakit ko pinaganap sa'yo na masigawan mo yung batang yon na alaga mo? Yan ang katotohanan, anak. Maraming nagsasambit na kilala ang Diyos. Maraming nagsasambit na nadama ang Diyos. Subalit sa oras na gamitin nila ang pagkatao nila, hindi nila nababatid kung ano yung kaukulang sumasa kanila sa oras na yon. Kung ito'y makasasakit at magdudulot ng sakit kanino man, ibig sabihin, wala ako sa inyong katawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sulong po, magnilay po kayo. Siyempre po, doon ko po napag-isip-isip na napakadali po palang i-identify mismo sa sarili natin kung tayo pinaghaharian ng Diyos o hindi. Amen po ba yun? Sapagkat may mga pagkakataon na madaling sambitin nga po, sabi nga, kilala ko ang Diyos. Subalit, ang kalaliman nun, hindi mo pala nagagawa yung ukol sa Diyos. At doon ko po napalalim ang pagninilay na bawat pagsasambit po ng ating banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kaya po pala may nakakatupad, nakagaganap, kagaya ng ating mahal na Apo Kunching, sa pagtupad sa ating Panginoon, sapagkat kapag ang tunay na Espiritu pala ang naghahari sa iyo, hindi ka magkakaroon ng damdamin na masama at hindi ka rin makapagsasalita ng masakit. Buhay po ba ang Diyos? Hindi dahil ikaw ang gumawa, mayroon pong gumagawa sa ating katawan. At malinaw pong tinura ng Ama, hinihiram ko lang ang katauhan ninyo upang malayon sa tao na siya ay mabuti, siya ay mabait, at siya ay mapagbigay, siya ay mapagbaraya. Lahat ng magaganda ay taglay ng ating Panginoon. Kaya ang sino mang sa Kanya ay tumanggap sa pamamagitan ng banal na Espiritu, gagalaw din ang katawan mo na kagaya ng nauna. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, talaga pong hindi na maitatago. Amen po ba yun? Kahit sa mga katawan natin, maaari din po kayong magsuri. Kaya yung mga bata, mga anak, bantayan niyo po yung mga nanay niyo, ha? Mga bantayan niyo po yung mga tita niyo. Kapag nagagalit sa inyo, pwede niyong sabihin, wala sa inyo ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, napakalinaw po. Sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo, sa pag-uulat araw-araw na naramdaman ko po higit ang pangangalaga ng Diyos na kapag gusto kanyang gamitin, siya mismo ang mangangalaga sa iyo para hindi ka mawala sa iyo. At ang huli ko pong ibabahagi sa inyo, karampot na lang po ito, doon ko po nasuri na sabi ko nga sa mahal na Apo ang sarap ng buhay natin bilang mga lingkod. Siyempre po, lalo ang mahal na Apo, na mahal po siya ng ating Ama. At siyempre po, yung tuwir na nagtitiwala sa banal na Espiritu, napakasarap po ng buhay. Sapagkat isang araw po, mayroon po akong pinagnilay at iba po ang katuruan kapag nagninilay ka. Sapagkat sa oras ng pagninilay po mo, na ikaw at ang Diyos lang ang kasama mo, marami kang matututunan sa Kanya na ituturo niya sa iyo. Amen po ba yun? At eto po, habang nakatitig po ako sa isang nilalang at mga bagay-bagay na nakikita ko, dinama ko po sa puso ko, ano ba ang nawala sa akin nang ako'y maglingkod? At ano ba ang nadagdag sa akin nang ako'y naglingkod? Malinaw po ang tinura ng ating Panginoon, anak, walang nawala sa iyo. May sinuko nga kayo, kagaya ng Apo Kunching mo, at maging mga alagad na kasama mo, mga kaps, may sinuko kayo, subalit walang nawala sa inyo. Bakit? Sulong anak, pag nilayan mo yan, yung mga tao na yan, marami silang salapi, marami silang bagay-bagay, subalit masasambit mo sa sarili mo, kaya ko ring ibigay yan sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po pala yun, na sabi nga ng ating Panginoon,
kapag hindi ka, may tinalikdan ka, na sa tuwing ay sinasambit ng ating mahal na Apo, mayroon din po siyang ibibigay sa'yo. Na kapag may nakita ka sa kapwa mo, wala kang mararamdaman na inggit, wala kang mararamdaman na pagdaramdam. Bagkos, ang tinig ng Diyos ang maririnig mo, anak, kaya ko rin yang ibigay sa'yo. Buhay po ba Diyos? Amen po ba yun? Kaya bawat oras, bawat araw, kapakipakinabang mga kapatid, na sabi ko nga po sa inyo, maipagsisigawan ko po ang tunay na Ama at ang Kristo ng ating buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na naiulat sa ating mga diwa ang katotohanan tungkol sa kabutihan ng ating Ama. Alam niyo po, unti-unti na po nating nararamdaman, unti-unti na po nating nakukuha yung benepisyo na yon. Amen po ba yon? Hindi man tuwid at hayaga na ibibinibigay ng Diyos, subalit tayo po mismo sa ating mga sarili, mararamdaman po natin yung pagpuno ng Diyos sa lahat ng kulang, yung pagbibigay ng Diyos hindi siya magbibigay ng labis, kundi tama lang sa'yo. Subalit, maaari din siya magbigay ng labis kapag alam niyang sa kanya ka na. Buhay po ba Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, ang karampot po na bahagi na ito ay magkapagbigay po sa inyo ng pagsusuri at pagninilay din po na ito lang iwanan ko po sa inyo. Madaling i-identify kung sino ang sumasa inyo, kagaya ng sarili ko. Na kapag gumawa ka ng mali, alam mo wala sa'yo si Kristo. Na kapag gumawa ka ng mabuti, alam mo ginagamit ni Kristo ang katawan mo. Kaya nawa po, ito yung magiging panuntunan nating lahat upang sa gayon, ang bahagi ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay di nasayang, hindi masasayang, kundi ang lahat ay pakinabang habang tayo nabubuhay. Gayon din, kung paano po ang pagpapatawad, pagpaparaya, lahat po na yon. Simula nang inirelease ko po yun, lahat-lahat sa unang buhay, eto na po ngayon ang benepisyo ng ating Panginoon. Hindi man mayaman, subalit masasambit na mayaman, sapagkat ang ating Panginoon ay mayaman. Hindi man marangya, subalit masasambit na marangya, sapagkat ang ating Panginoon ay marangya. Hindi man sabihin natin na labis-labis sa lahat, subalit ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo, labis-labis ang binibigay sa iyo ng Diyos, sapagkat alam mo, ang kanyang pagpapala, siksik-liglig umaapaw. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Sarap namang maging mother, talaga namang damang-dama po niya, buhay na buhay ang Diyos. At nais ko naman pong tawagan ngayon, mag-aalay din po muli ng isang awit, ang amin pong kapatid na choir, si kapatid na bunso. Mag-aalay dahil Father's Day bukas. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Para po sa lahat ng tatay, sa kabiyak ng puso ko, at syempre po sa Ama ang awiting ito. Kung alam nyo po ito, pwede po kayong sumabayan. Parang biro lamang, dumating ang tulad mo. May isang pag-ibig na tapat at totoo, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iniibig kita, o dakila kong Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nakatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Ama.
laging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagtikyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita, o dakila kong Ama. Panginoon, ikaw ang hanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lamping sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Ama. Ikaw, Ama, ang tanging hanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lamping sa buhay ko. Ikaw, Ama, ang tanging hanap ng puso, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Ama. Ikaw na nga, Ama. Happy Father's Day po sa inyong lahat at po para sa ating Ama. Thank you po. Pasensya na po kayo, nag-iisip pa kami ng para sa Ama. Sige. Bahala na po kung ano lumabas na lyrics. Ano po? Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong panaginip. Tayong dalawa ay laging makakasama. Pag-ibig ko sa'yo lamang
patunay kang dakila, walang hanggan ang pag-ibig mo, Ama. Ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang damdamin kung iniaalay sa'yo. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong hinihiling. Sana'y lagi tayong makakasama. Pag-ibig mo tunay wakas at dakila, aking ampang mapagmahal, walang hanggan kung ikaw ay magmahal. Ikaw, Ama, ikaw lamang ang buhay ko, sana giliw pakinggan mo ang damdamin na mayroong sinasabi. Ikaw lamang ang tangi kong iniisip, ang lagi kong iniibig. Sana'y hanggang wakas tayo ay magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako, sana'y hanggang wakas tayo'y magkasama. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Salamat. Maraming salamat po, kapatid. Muli po ang aming pasasalamat sa lahat ng nagbahagi sa gabing ito. At muli ang aking pagbati sa lahat ng Ama. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Inaanyayahan na po ang lahat na tayo magsitayo, maghawak-hawak ng kamay at ating awitin ng panalangin itinuro sa